Pag-uusapan pa rin natin ngayon, mga bossing, yung yung mga isinasampang kaso pa rin kay PRD patungkol dyan sa, dyan sa kanyang joke dito sa nakaraang PDP laban Chorba-Chorba. Pakinggan natin yung mga kaso na ikinakaso sa kanya at kung may katuturan ba talaga ito. Although napag-usapan na natin ito nung nakaraan, pero mas maganda maintindihan natin ng maigi ano ba yung ikinakaso sa kanya. Ang kinakaso sa kanya ay unlawful utterance. Unlawful utterances daw. Yun daw mga sinasabi niya ay unlawful at baka daw sundin ng mga mamamayang Pilipino yung kanyang sinasabi, Diyos ko. Ang tanga talaga. Hindi kasi kaya ako to tinatapik ulit gawa ng pinaliwanag sa akin ni Attorney Delgra. Itong itong unlawful utterance. Diyos ko naman kasi nagbibiro. Dito naman sa Pilipinas, Diyos ko po, lahat na lang bawal. Bawal na yung magsalita ng masakit. Bawal na yung magbiro. Susunod, pati pag-utot. In public, bawal na. Bawal na umutot sa public places. Kailangan pag uutot ka, i-plastic mo, tas iuwi mo sa bahay mo, ganun. Tanginan yan, lahat bawal. Magjojoke ka na lang, bawal. Magsasalita ka na lang ganito sa social media, sisitahin mo yung mga congressman, bawal. Tanginan nyo, lahat bawal. Mga hayop kayo, dapat ang ipagbawal yung mga paghinga yung mga congressman na mga magnanakaw Yun ang dapat ipagbawal natin. Bawal na po ang congressman nakawatan na humihinga pa hanggang ngayon, ganun. Diba? Okay, sa naman lagi nilang pinag-iinitan. Tayong mga vlogger. Di pag-initan din natin sila. Sila nga, ginigipit nila tayo Ito nga lang yung magagawa natin ayaw pa nila. So kahit si Tatay Digong, sa sobrang gigil nila kay Tatay Digong, lahat ng sabihin ni Tatay Digong, mali sa kanila, kahit joke na, mali sa kanila. Nung nag-birthday si Tatay Digong, mayroong maliit na lechon, puta, galit na galit sila. Tinan mo, kakain lang ng tanghalian may lechon pa, putang ina nyo. Sa Mindanao at saka sa Visayas, ang lechon, normal lang yan. Tayo lang naman dito sa NCR, mga hampas lupa, na hindi afford ang lechon. Putang ina nyo. Gigil na gigil sila sa lechon ni Duterte. Nung nakaraan, si Inday Sara at saka si Duterte, kumakain sila, may lechon sa gitna. Maliit lang naman. Wala pa 10,000 yan. Gago sa probinsya, 5,000 lang yan. Yung lechon na ganito, yung mga kalahating dipa, magkano lang yan sa probinsya? Putang ina, mura ng baboy dun. Dito talaga sa Maynila, pag bumili ka sa Lidyas lechon, putang ina, sa ilang libo na yun. Pero sa probinsya, sila lang nagluluto niyan. Napakamura ng lechon sa probinsya. Sa Cebu nga, magkano lang ang kilo ng lechon? Ang kilo ng lechon sa Cebu, 400 lang. Dito sa Maynila, 1,000. Sarap-sarap pa ng lechon dyan sa Cebu. Gano'n. So, simple lang. Pinapakita nila, gagalit sila kay La Duterte kumakain ng may lechon. Putang ina nyo. Yung mga normal na tao nga, pag kumakain, may birthday, may lechon, sila pa kaya? Hindi naman normal na mga tao yan. Afford naman nila bumili ng lechon. Hindi naman porket bumili na sila ng lechon, puta, magnanakaw na sila. Bago nyo sitahin yung mga lechon ng mga Duterte pag kumakain sila, putang ina nyo, sitahin nyo yung mga congressman nyo, ang liit-liit ng distrito nyo. Ilan libo lang kayo mga botante nila. Pero putang ina, tingnan nyo yung mga bahay nila sa mga lugar ninyo. Mga mansyon. Mansyon, ang lalaki ng mga bahay. Putang ina ng mga yan, hindi kumakain ng Jollibee yan. Tingnan mo mga relos niyan, putang ina, mas mahal pa sa buhay nyo. Tingnan nyo, dami ng sasakyan nila. Iisang tao lang, putang ina, ang daming mga SUV, ang daming mga sports car. Putang yun ang sitahin nyo, yung lechon, nauubos siya, napapanis nga yan Tsaka libo lang yan, hindi yan milyon. Kung kinang ina nyo, kahit araw-araw maglechon yung mga Duterte, okay lang, kaya nila yan, afford nila yan.
Ang hindi afford ng mga congressman na may kakarampot na mga constituents lang, tapos putangin na niyan, 300,000 lang ang sweldo, may mga bulletproof na mga SUV, may mga helicopter, sports car, tig to 20 million na relos. Putangin na, yan ang dapat na kinu-question nyo. Hindi yung mga Duterte, putangin na nyo. Kinakasuhan nyo si BP Sara ng sa kasong pandarambong. Putangin na nyo. Tingnan nyo nga si BP Sara kung anong suot. Naka-uniform lang ng pang-BP, naka-Skechers na sapatos. Ni wala ngang nakikitang mga patik-patik na mga relos yan. Meron lang yung mga motor. Mahilig niya mag-hiking-hiking. Tapos putya na yung matinong tao, yun ang pinapailan nyo ng pagdanakaw. Nakikita nyo harap-harapan yung mga congressman nyo. Wala namang mga pera dating mga hayop na yan. Mga hampas lupat, patay gutom lang din ng mga putang ina niyan. Tapos nung nagsipagpanalo, biglang naging mga bilyonaryo ng mga hayop. Yun ang dapat nating pinagtutunan ng pansin. Yung mga kumag, kupal na mga politiko sa atin, hindi yung mga ganyan. Diyos ko naman, lahat na lang ng ginawa nila Duterte, bawal. Nung presidente si Duterte, nag-day off. Natulog, nakakulambo. Putangin na niyan, galit na galit sila. Pero nung ngayong presidente, putya may bagyo, nagpunta pa dyan sa Singapore, nanood ng karera ng kotse. Okay nang inang karera na eh, nakanood din ako niyan sa Las Vegas eh. Nagpunta ako ng Las Vegas, nanood ako niyan, sumakit ang leg ko. Ang bilis, ring, ring, ganun lang. Putangin na ito, sabi ko, sino ba itong mga sasakyan na to? Hindi ko naman nakikita, ang mahal-mahal pa ng ticket. Alam mo ba ticket namin nung nanood kami dyan? $6,000 isa? $6,000, putang dami. Ay, pera, buti na lang. Mayaman si Nino Randel. Buti na, nilibre ko ni Nino Randel. Puntakin mo dalawa kami, $12,000. Nakabili na sana kami ng kotse. Ganun kamahal. Nandudun pa kami sa sulok, ha? Eh, what more? Si Bongbong Marcos, nandudun mismo siya. O, nasisinghot niya yung amoy ng gasolina. O, kaya siguro ganyan ang nangyari. Yung mga yan, dapat na sinisita nyo. Oh, yung mga gawain ng presidente na putang ina, gutom na yung mga tao sa Pilipinas, pa-concert ng pa-concert. Tapos nagpa-fireworks pa daw, puta fireworks, milyon din daw halaga niya. Taki mo nagugutom yung mga nasa labas ng Malacanang. Alam mo ba kung ano yung mga nasa labas ng Malacanang? Mga squatter. Mga squatter sa Maynila. Diyan yung mga nasa labas ng Malacanang. Yung palibot ng Malacanang, putang ina, walang bilyonaryo diyan. May hirap yung mga nakatira diyan, putragis yan. Oh, kita mo nagsakakainan sila na masarap doon, nagko-concert sila, pa-fireworks display sila. Pero paglabas nila ng gate nila, mahirap yung mga Pilipino, walang makain. Yun ang dapat na sinisita nyo, mga gunggong. Diba? Yan ang dapat na sinisita-sita nyo. Yung mga ganyang gawain ng mga ito si Presidente Duterte. Ang naging presidente. Putang ina, nag-picture lang sa chopper yung apo niya. Ang laking issue sa inyo, nag-picture lang. Putang ina, si Chris Aquino nga, ginagawang service. Yung helicopter nung kapatid niya, na si Pinoy, hindi kayo nagreklamo. Eto nga si Lisa Marcos eh. Ginagamit yung chopper. Pabalik ng dahil nagtuturo yan dyan sa Siliman yata. O dyan sa isang dyan sa Iloilo. Isang college na tuturo yan dyan, pabalik-balik. Nakasakay sa chopper ng presidente. Putang ina niyan. Personal na lakad niya yun, ha? Pero ginagamit niya yung chopper na ang naggagasolina, taxpayers. Tsaka hindi ka naman presidente. Hindi ka naman presidente, hindi ka naman taga-gobyerno. Wala kang ambag sa gobyerno. Ginagamit mo ginagamit mo yung mga kagamitan ng gobyerno, kapal ng mukha mo. Yun ang dapat sinisilip nyo. Hindi yung mga Duterte, mga hayop kayo. O, tingnan natin, itong ba yung sinasampang kaso sa mga Duterte. O kay Pangulong Duterte. At pakinggan natin yung iba pang mga interview patungkol dito sa na to. Oo, ito ang reklamo kay Digong. O, unlawful utterance. Ano ba yung unlawful utterance? Ipaliwanag mo nga. Ed Lingaw. Kung dati ay joke, hyperbole, or exaggeration lamang ang tingin ng ilan sa mga bitaw ng Pangulong Duterte, mukhang balak ng seryosohin ng PNP ang huling mga kataga ng dating Pangulo. Utangin na, seryosohin ng PNP. Sabi ko nga sa inyo, ito si Torre. Sa mga hindi po nakapanood. Ito si Torre, walang talaga to. Walang silbi sa buhay. Siguro, utangin ang sama lang loob niya.
Dahil na-extend si Marbil ng 4 months. O kasi supposedly tapos na si Marbil ng February. Oo, kasi kulang-kulang yan eh. February, dapat retired na siya. So, na-extend siya hanggang March, April, May, June, hanggang June. Hanggang matapos yung eleksyon. Punyeta, etong si Torre, gigil na gigil. Laway na maging PNP chief. Pucha, tinabla siya ni Bongbong Marcos. O ngayon, sumisipsip. Meron pa siyang, bagong Pilipinas na ngayon. Noong panahon ni Duterte, magulo. Gago! Panahon ni Duterte, magulo. Paano naging magulo nun? Kalahati nung panahon ni Duterte, walang krimen dahil pandemic, tanga. Tanginan to si Torre, walang utak talaga. Bopols talaga. Magulo na nga yung huling 6 na taon eh. Dadalhin pa ba naman natin ngayon? Gago. Yung huling 6 na taon ni Duterte, halos 3 taon, lockdown, walang krimen. Tarantado. Paano naging magulo yung 6 na taon? 2 taon dun sa 6 na taon, hindi tayo makalabas ng bahay dahil sa virus. Tataka nga ako, ba't hindi ka pa nadali ng virus eh? O baka ikaw yung virus? Ganun pa siya. Hindi magulo nung panahon ni Duterte. Magulo nung panahon ni Duterte, pulis ka na nun eh. O di ibig sabihin nung panahon ni Duterte magulo, ikaw pulis ka nun, o di wala ka rin nagawa bilang isang alagad ng batas dati, tanga. Gunggong, ba't ngayon ka lang ba naging pulis? Ngayong panahon ka lang naging pulis? O pulis ka na nung panahon ni Duterte ah. Wala kang karapatan magsabi magulo nung panahon ni Duterte. Alam mo kung bakit? Pulis ka na nun. Kung magulo nung panahon ni Duterte, ibig sabihin, kasama ka sa gulo na yun. Taing-tae si Torre na maging PNP chief. Paano ko? Awang-awa, bisit na bisit siya. Paano, in-extend tong isa. Akala niya siya na, mantakin mo lahat ginawa ni Torre ha. Binaboy niya yung simbahan ng KOJC. Naghukay sa basement ng eskwelahan ng JMC. 16 na araw na pinatira yung mga pulis dyan. Kala mo naman terorista yung hulihin nila. Mantakin mo, hulihin nila, pastor. 6,000 na pulis ang nilagay niya dyan. Kumbaga lahat ng illegal ginawa niya. Lahat ng inutos sa kanyang mali, ginawa niya. O siguro, sa panalangin na siya ay magiging PNP chief balang araw. Utang na, baka 5 araw ka na lang maging PNP chief. Kapag ikaw ang ginawang PNP. Ibig sabihin, Torre, walang tiwala sa'yo si Bongbong. Mantakin mo sa lahat ng ginawa mo at tinan mo nag-issue ka ng warrant of arrest sa Davao City na ang address sa Pasig. Tayo na, doon pa lang palpak na eh. Doon pa lang palpak na. Tsaka Torre, may 3 namatay. Actually, hindi mo kasalanan yung 2. Pero may namatay na isa doon sa ginawa mo dyan sa compound ng KOJC. May dugo ang kamay mo ng kahayupan at kademonyohan. Tapos ngayon magre-reklamo ka kay Duterte dahil nagjo-joke siya. Yung ginawa mo, hindi joke yun. Kuhang-kuha ng lahat ng lente, ng mga camera, ng mga vloggers at ng mga media, yung ginawa mong kahayupan dyan sa Kingdom of Jesus Christ ng 16 na araw. Lahat ng kabulastugan mo, lahat ng kabalbalan mo, ginawa mo dyan. Mantakin mo ikaw ay Iglesia ni Cristo ka pa naman. Tapos pumayag ka na babuyin gamit ikaw ang isang religious compound. Kung gawin kaya yan diyan sa inyong religious grounds na na central nyo diyan sa Quezon City ng INC. Sigurado ko magmamarakulyo mga members ng INC. Baka magkaroon na sa dami. Nakita nyo yung dami nila dun sa may Luneta. Puta, pag lahat yun naglabasan, tangina na pag ginawa nyo sa INC yan at lahat yun naglabasan sabay-sabay, delikado talaga kayo. Pinagdamit. Yung mga hindi mga pulis, pinagdamit pulis, umamin pa. Sabi ko nga sa inyo, itong mamang ito, si Torres, sa impyerno talaga yan mapupunta. Yung ganyang itsura, walang puwang yan sa langit. Oo, yung mga yan, masaya lang sila sa buhay nila dito sa... Mantakin mo, ilang taon ka na? Konti na lang. Makikipagkita ka na kay Satanas, hindi mo pa inayos yung buhay mo. So ngayon, nirereklamo niya si Digong dahil doon sa
Dahil doon sa remarks na pagpatay. Samantalang ikaw nga nakapatay ka eh. Nung nagpunta kayo dyan sa KOGC, may isang namatay dahil sa kayupan mo eh. Diba? Tapos ikaw pa may gana magreklamo ng rebellion at sedisyon. Ikaw pa may gana magreklamo talaga sa dami ng kahayupang ginawa mo sa loob lang ng 1 taon. O sa loob ng 1 taon, lahat ng kahayupan na pwedeng gawin ng isang tao sa buong buhay niya, ginawa mo lang sa loob ng 16 na araw. Ganun ka kasama, Tore. Tapos irereklamo mo si Digong dahil nag-joke siya. Kapal ng mukha mo kung ako ang piskalya dyan eh. Utangin na, hindi ko talaga papansinin yan eh. Dahil alam ko na nagpapasikat ka lang eh. O sige, diretso. O ano ba yung nireklamo niya kay Digong? Hindi, alamin natin kung ano yung nireklamo niya kay Digong. Bakit ko ba kasi Bakit ko ba kasi sinasabi yung kay na mali itong pagkakaintindi ni Tore dito. O ayan O ano sabi? Mawalang galang na si kay Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador eh. Hindi naman kayo tinatakot eh. Yung mga senador ang tinatakot tapos kayo yung nagdidemanda. Tapos sinasabi pa niya na hindi daw siya utusan ng Malacanang. Hindi ka talaga utusan ng Malacanang. Kung ako, mag-uutos pa ba ako sa'yo? May kusa ka naman. Alam naman nila may topak ka. Pero naniniwala ba kayo? Hindi siya inutusan ng Malacanang. Ako, ito, opinion ko lang ha. Hindi ko sinasabing totoo. Di nga. Mawalang galang na si kay Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador eh. Senador ka ba, Tore? Di ka naman senador, apektado ka. Di ka. Tayo na yan. Dito sa speech ni Duterte, ang dami-daming mga sinabi. Seryoso pa si Duterte na sinabi, bangag yung presidente ha. Bakit hindi mo kausapin si Bongbong para magpa-drug test? Bangag nga daw. Pinipick up mo yung joke, yung totoong sinabi, hindi mo pick upin. Alagad ka ng batas, sabi mo, it's your moral obligation. Moral obligation, sinasabi nga dito, adik si Bongbong. Di ba moral obligation mo din na i-oblige or at least man lang i-convince yung presidente natin ng magpa-drug test? If moral obligation yung yung pagbabasihan mo dito sa pagkaso mo na to. Diretso. Sinabi ng dating Pangulo noong Martes. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Ano reaction ng mga tao? Di ba nagtawa na yung mga tao? You don't need to be a rocket scientist para maintindihan mo that what PRRD uttered is a joke. Nung sinabi ba ni Duterte na patayin natin, nagsigaw ba yung mga tao? Yes, tara na. Tapos kumuha ng mga baril, lumabas. Di naman di ba? Nung sinabi niya yon, anong reaksyon ng mga tao? Nagtawanan. Sabi pa nga niya, pasabugin natin. Tapos binawi niya pa nga yan Sabi niya pa, wag naman, kawawa naman sila. Hindi ba? So bakit kailangan natin problemahin tong wala naman dapat kaproblema? Ang sinasabi nila, private person na siya he is not, kumbaga, wala siyang immunity. He's not immune sa mga suit. Well, on the contrary, ito yung tamang paraan. Instead of magpa-interview ka na magpa-interview at batikusin mo ng batikusin, sampa na ng kaso. Ito naman ang maganda sa ginawa ni Tore. Na nagsampa siya ng kaso. Kasi yun naman talaga yung dapat gawin. Kung may problema ka, sampa ka na kaagad ng kaso. If you feel like he violated a law, then magsampa ka na kaagad ng kaso according doon sa na-violate niya. Which is, pinapalakpakan natin kay Tore. Tama naman yan, Tore. It's just that, ang personal opinion namin,
Kung merong tao na dapat nagfa-file ng mga kaso patungkol sa mga ganito, hindi ikaw yun. Bakit? Wala kang moral ascendancy. Oo, wala kang morals para hindi kami maniniwala na ang pinaghuhugutan mo dito ay ang iyong moral compass. Yung moral compass mo wasak eh. Sira eh. Oo. Nakita namin yung reputasyon mo. Nakita namin kung gaano kadumi ang kamay mo. Kaya huwag kang magmalinis. Yun lang naman. Pero yung ginawa mong pagsasampa ng kaso, tama yan. Oo, pero yung isinampa mong kaso, ito, dinidiscuss natin. Tingnan natin kung tama o mali. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Di ba? Wah! Tatawa na yung mga tao. Kaya ang killjoy nyo naman. Masyado naman kayo, wala kayong kabuhay-buhay. Pati joke, siniseryoso nyo, Diyos ko po. Yan po ay nung campaign kick-off ng mga senatorial candidates ng PDP sa Club Pilipino noong Martes. Pero agad bumuelta ang PNP, partikular si PNP CIDG Chief Nicolas Torre. Kung inyo Good job ka dyan, CIDG. Good job ka for doing this. Pero sana lang, ito lang ang gusto ko sana. Sana hindi lang kay PRRD ikaw ganyan. Sana sa lahat. Sana sa lahat ng krimen sa Pilipinas na nakikita mong mali, sana tumayo ka at magsampa ng kaso. Katulad niyan, si Duterte, sinabihan niya ng bangag si Marcos. O magsampa ka ng kaso kay Duterte. Na libelous, sabihin mo, libel. Yung sinabi ni Duterte na bangag si Marcos. Hindi mo maisasampa yun. Bakit? Kasi kailangan yung patunayan na yung sinabi ni Pangulong Duterte ay hindi totoo. By what? By how? Magdadrug test si Marcos pagka ganun, which is ayaw ni Bongbong yun. Ayaw niya yun. Kasi nga, pagka nagpa-drug test siya, mahuhuli siya. Ngayon, bakit hindi mo masampahan ng kaso si Duterte doon sa mga seryoso siyang sinabi niya? Sinabi niya si Bongbong bangag. Hindi naman niya sinabing si Bongbong talaga. Pero sinasabi niya, may presidente talagang bangag. Sino pa bang presidente ngayon? Magsampa ka din ng kaso doon, bilis. Sampahan mo si Duterte ng kasong libel, grave libel. Extreme libel. Doon sa sinabi niyang bangag si Bongbong Marcos. Bakit hindi mo ginawa? Kasi alam mo rin totoo yan. Alam mo rin na mukhang bangag talaga yung presidente. Bakit? Ayaw magpa-drug test eh. Hindi ba? Kasi alam mo, pag sinampahan mo ng kaso, si Duterte tungkol dyan, kailangan patunayan noong nilalibel na Duterte na hindi talaga totoong addict siya. Magpapadrug test siya ngayon. Magagalit si Bongbong pagka idinimanda mo si Duterte ng libel. Dahil addict si Bongbong, di ba? Kasi nga, wala silang planong patunayan na hindi sila addict. Kasi nga addict! Sabog! Mabibilib ako sa iyo, Torre, kung sampahan mo si Pangulong Duterte ng libel doon sa sinabi niya kay Bongbong Marcos. Doon ako mabibilib sa iyo. Pero anuin mo siya, sasampa mo siya ng kaso sa isang joke. Utang inang yan. Tanga na lang ang makikinig sa iyo. natatandaan, si Torre ang ground commander ng PNP nung hinahalughog ang KOJC compound ni Apollo Kibuloy nung nakaraang taon. Di ba? So hinighlight na siya ang ground commander nung hinahalughog yung KOJC compound noong hinahanap si Pastor Apollo Kibuloy. So ang sinasabi doon nito ni Ed Lingaw, ito ang ground commander, ito ang may kasalanan kung ano man ang nangyaring kabulastugan, human rights violations at kung ano pa mang mga violations ang nangyari diyan. Ito lahat ang may kasalanan. Even the death of one KOJC member dahil sa kanilang hayop na tear gas, ito ang may kasalanan. Why? Because lahat ng nangyayari doon, utos niya.
Kapal ng mukha mo. Ang dami mong pinirwisyon tao. Ikaw pa yung mahilig magsampat ng demanda. Si Kibuloy ay matalik na kaibigan ng mga Duterte. Agad nagsampa ng reklamo si Torre laban sa dating Pangulo, inciting to sedition. Puro naman inciting to sedition. Bakit? Ginagamit mo yung inciting to sedition kasi Nobel yan. So gusto mo makulong si Duterte ng Nobel, sigurado ka na dyan. Torre, ready ka na ba? Ready ka na? Oo, unlawful utterances. Yung unlawful utterances, yung inciting to sedition, basura talaga yan. Ano bang ini-incite ni ni Rodrigo Duterte? Magrebelde yung mga tao? Tara, sugurin na natin ang Malacanang. Agawin natin sa mga Marcos ang Malacanang. May mga ganun ba siyang binitawan doon? Meron ba? Meron? Wala naman. Nandun ako eh. Ang sinabi lang naman niya doon, ganyan, kung halimbawa, maganda Pilipinas, doon na kayo sa kanila bumoto. Kung walang drugs, sa kanila na kayo. Kung maayos, nakakapaglakad yung mga anak nyo, sa kanila na kayo. It's up to you. Kung sa tingin nyo naman, kabaliktaran yung mga sinasabi ko, di boto na kayo dito sa amin. Di ba? Simple, plain, wala siyang sinabi doon na lahat ng mga Pilipino, nananawagan ako, mga sundalo, mga pulis, tumalikod na tayo sa gobyerno at tayo ay lumaban na sa gobyerno. Wala namang ganun. Anong inciting to sedition? Wala ka na bang ibang alam na ikaso? Kundi inciting to sedition, meron pa. Yung unlawful utterances, pakinggan natin. At unlawful utterances. Sa Article 154 ng Revised Penal Code, ito po ang tinatawag na unlawful utterances. Ayan unlawful utterances. Encourage disobedience to law and authorities. Encourage disobedience to law and authorities. Meron ba siyang sinabi sa mga otoridad? Meron ba siyang sinabi sa pulis na maging disobedient? Meron ba siya sinabi ng mga pulis, mga sundalo? Patayin na natin yung mga senador. Meron ba siya sinabing ganon? Wala naman, di ba? Publishing false news that may endanger public or damage state. Ano ba binalita ni Duterte doon? Na nag-i-endanger sa kapakanan ng mga ng publiko. Ang ilang buhay ito. Alam mo, masakit to Masakit to Pero alam mo, sabi ni Pangulong Duterte, gusto talaga itong mga taga-PNPA na to. Itong mga taga-PNPA na to talaga. Malayong-malayo sa mga PMAer. Praise, justify, extol, and act punishable by law. Praise, justify, meron ba siyang ginastify dun sa sinabi niya? It was just a joke. Oh my God, pero matakin mo. Pinaghihirapan pa ni Ed Lingaw tong isa-isahin yung isang joke. Ano pa ba, Ed Lingaw? Ang pagpuri o pag-justify ng isang bagay na pinagbabawalan ng batas, ang paghihikayat ng disobedience sa batas at sa mga otoridad, ang paglabas po ng false news na maaaring magdulot ng gulo o ng panganib. So medyo malawak po siya. At ang parusa sa kanya, ito lamang, 6 na buwang Gago po siya. 4 to 6 months in prison, 1,000 fine. Bigyan na kita ngayon ng 1,000, Tori, tumigil ka lang. Sabihin mo kung saan, Gcash kita ng 1,000 para tumahimik ka. Bumili ka ng Jollibee, manood ka na lang ng TV. Walang iya ka. Wala na ba ibang trabaho si IDG? Wala na ba kayong ibang mga hinahanap-hanap ng mga kriminal? Bakit itong mga ganito pinag-aaksayan nyo ng panahon? Sayang yung pasweldo ng taong bayan sa inyo. Hindi nyo naman trabaho to kakulong at hanggang 1,000 pisong multa. Pero ito po ang mas mabigat, ang lalong mas malawak na inciting to sedition. Isa po sa mga paboritong kaso o ikaso ng gobyerno laban sa kanyang mga kritiko. Sa Article 142 ng Revised Penal Code, ito po ang pag-uudyok sa mga tao na gumawa ng sedisyon. Inflict act of hate, revenge on public officer, private persons. Ayan. Yun daw yung inciting to sedition. Rising tumultuously by force or intimidation to prevent government exercising function. Tangina, kahit isa dito walang
Walang ginawa si Duterte. Revenge on public officer. Taragis talaga yan. Ang sedisyon naman ay ang magulong pag-aaklas para pilitin o takutin ng mga otoridad at pigilan ang pagpapatupad ng batas. Magulong pag-aaklas. Nag-aklas ba tayo nun? Magulo ba tayo nun? Saya-saya kaya natin nun. Tore, matulog ka na. Kaya na, isip ka kasi ng isip sa PNP chip, hindi ka bagay dun, maitim ka eh. Nakita mo ba si Barbil, ang puti-puti? Oo, flawless, putang ina, Becky. Yung kutis yung kutis ni Marbil, putang ina, kala mo hindi nag-march sa Arwan. Pucha, ikaw, Tore, kahit bagong gising ka, amoy araw kayo, itsura mo. Mukhang ang daing na pusit, hindi kami pwede dun. Kailangan dun flawless, kailangan maputi ka. Si Eliasar nga, hindi naging hindi naging PNP chief, ang puti-puti nun eh. O, tinan mo si si PNP chief yung tiga Pampanga, si, pangalan nun? Albayalde, o maputi din. Bawal ka dun. O, hindi ka pwede dun, sir. Yung kulay mo, lang talaga, traffic enforcer. Maaaring itong an act of hate or revenge on a public officer or employee. Ang parusa po dito ay prisyon koreksyonal o hanggang 6 na taong pagkakabilanggo at multa na hanggang 2,000 piso. Pero siyempre, ang malaking tanong, kung seseryosohin din ba ito ng mga piskal sa DOJ o ituturing lamang na isang malaking patawa? Well, kayo na sumagot. Sa tingin nyo ba seseryosohin yun? O isang malaking patawa? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,